So ngayon, ang tanong, bakit po kailangang makasuhan itong mga nadawit na mga senador? Nagli kasing draft Blue Ribbon Report. Yan na. Draft Blue Ribbon Report may be among reasons for Senate coup try, sabi po ni Ping Lacson. Ang balita, mula sa opisina po ni yung leak from the office of Lito Lapid. Ewan ko kung totoo yun. Yan ang lumalabas na balita. Yung draft report na nagsasabi, may tatlong mga senador, si Chis Escudero, si Jingo Estrada, tapos si Joel Villanueva, inirecommend na daw po sa partial report na kasuhan ng plunder. Yung tatlong senador din, nag-withdraw ng kanilang pirma. Iba, si Migs, si Win Garzalian, tapos may isa pa, si JB Ercito yata yon. Tama, si JB Ercito, doon sa sinasabing partial report. But anyway, ito yung sinasabi ni Ping Lacson. Sabi dito sa report ng GMA News, ang kalalabas pa lang na balita. 21 minutes ago pa lang mga kababayan, Senate President Pro Tempore Ping Lacson said, the draft report of the Senate Blue Ribbon Committee recommending charges against 3 incumbent senators may be among the reasons why there was an attempt to change the leadership in the Senate. I think so, sabi po niya. We have that good reason to suspect na may ugat din doon. So isa sa mga rason, ibig sabihin may iba pang rason. Ang iba pang rason, mga kababayan, sa tingin natin, yung impeachment laban kay Sara Duterte. Wala na po, tapos na yung sa ating Pangulong Bongbong kasi binasura na po ng Justice Committee ng Congress. So that is good as dead. Sabi nga po ni Benny Abante, limang chance na ma-reverse pa yun sa plenary. Tulad ng sinasabi mga kababayan ni Justice Committee Chairman Jinky Luestro. So, yan po yung mga kaganapan mga kababayan sa Senado ngayon. May matindi pong pagkakabahabahagi ng mga senador mga kababayan. Na sa tingin natin, ito'y malinaw pong banggaan ng katotohanan laban sa kapritso. Iba po, banggaan ng pananagutan laban sa self-preservation ng iilan. Yan ang nakakalungkot. So ito nga pagkakabahabahagi mga kababayan sa Senado ay taktikal. Nakikita natin habang lumalalim mga kababayan yung ebidensya, umiiksi na yung konsensya sa ilan sa ating mga senador. Sa halip mga kababayan na harapin ang mga ebidensya batay sa mga dokumento, testimonya at audit trail, may mga pumiling iliko yung usapan tungo po sa mga propaganda at popularity gains. Ngayon, ang masaklap dito, ang mga walang hiya ay nagre-recruit ng mga natatakot. Paganyan po ang taong bayan ang talo rito. Ngayon, pag-usapan natin, paano ba nagbago yung alyansa diyan sa Senado? Sa totoo lang po, nag-iba yung galaw ng ilang mga senador. Hindi para linisin po yung institusyon, kundi para iligtas ang kanilang sarili at yung mga kaalyadong nadadawit po. Yan ang nakakalungkot sa galawan sa Senado. Comes now the attempt na ikudita si Tito Soto sa harap mga kababayan ng palalim na ebidensya na nakakalkal po sa mga investigasyon na ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee. So ang reflex, nagiging damage control mga kababayan. So makikita natin, observe natin mga kababayan ang blame shifting strategy. Dahil marami po yung nadadamay at may shared culpability, ang taktika ng iilan ay ipasa yung sisi. Palabnawin po yung usapan at ilayo po sa facts. Kaya po ang nangyayari yung diskurso ay inililipat mula sa katotohanan, fairness at facts, patungo na ngayon sa popularity at propaganda. Huwag tayong kukurap mga kababayan sa mga galawan dyan sa Senado. May mga cover-up silang ginagawa ngayon. Yan ang galawan nila. At gusto nilang tanggalin si Tito Sen para iligtas yung mga totoong dawit sa mga anomalya, mga kababayan. So ito yung pinakamasakit mga kababayan. Yung Senado na dapat sana huling bantay ng integridad ay nagiging club ng takbuhan. Shameless talaga po yung iilan. Nanginginig na yung karamihan at ang publiko po yung sinasakripisyo. Ang trigger ng lahat mga kababayan ito nagsimula as per admission mismo ni Ping Lacson doon sa sinasabing leak draft report ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan sabi ni Ping Lacson, draft Blue Ribbon report may be among reasons for Senate coup try, sabi po ni Ping Lacson. Sa pangunguna kasi po ni Ping Lacson bilang chairman committee ng Senate Blue Ribbon, ang sabi doon sa leak, pinagrekomenda ang pagsasampa ng kaso laban kina dating Senate President Chis Escudero, Jingo Estrada at Joel Villanueva.
Kaugnay ito mga kababayan ng mga lumitaw na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan sinasabi tumanggap ito ng mga napakalalaking kickbacks, SOP kickbacks sa flood control yung flood control corruption sa flood control projects na pinapaimbestiga po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ang counter move nila, kudita, dito pumasok yung Duterte Black sa Senado. Yung mga senators, mga senador ng China, gusto nilang matanggal si Tito Sen, mapalitan. Ang sabi si Loren. At sabi si Loren mga kababayan ngayon sa latest report. Yan latest report ng GMA. Ligarda to talk with Soto about Senate presidency plans. Kasi daw, willing sa term sharing daw at the end of the 28th Congress o kung hindi, sa 2028. Yan yung mga lumitaw na kwento mga kababayan kahapon. Term sharing niya. And with that, napanatili ni Tito Sen ang pagiging presidente ng Senado. Pumayag daw mga kababayan si Loren sa term sharing. Pero sabi ni Loren, wala niya akong idea sa kanya. And sabi nito, I have no idea. That's why I don't like to comment on something that I have no idea. And I was not informed, sabi po ni Loren sa isang ambush interview. Wala akong idea. Wala kaming pinag-usapan pa. And don't worry, tatanong ko sa kanya ang katanungan, sabi ni Loren. Siyempre, nagpang-agaw yung mga reporters na itanong. Flinote kasi mga kababayan. Ang sabi, may mangyayari mga kababayan na change in leadership sa Senado. At babae daw mga kababayan. Si Loren nga po yung tinofloat na pangalan. Post agad po si Malutikia. First anya ni history. Nasibol. Hindi man pala totoo mga kababayan. Nagkatuwaan man lang pala. Sabi ni Tito Sen, alam man na niya, nagkatuwaan lang. Sulidan niya kami. Baka pinalaway lang mga kababayan yung mga DDS senators. Pero, ang sabi talagang may attempt na palitan si Tito Sen. Ito na nga po. So malinaw, gusto nilang palitan si Tito Sen para mapalitan din. Matanggal din mga kababayan si Ping Lacson bilang Senate Pro Tempore at saka chairman ng Blue Ribbon Committee. Malinaw ang intensyon para maprotektahan po si Chis Escudero, si Jingo Estrada at saka si Villanueva. Kita ninyo? Very selfish. Hindi interes ng taong bayan mga kababayan ang pinagagawa nila, self-preservation na malinaw. Isa po itong institutional sabotage para po iligtas yung mga nadadawit. So ngayon, ang tanong, bakit po kailangan makasuhan itong mga nadawit na mga senador? Malinaw naman po kasi mga kababayan sa mga testimonies. Yan po, napakalinaw. Si Jingo Estrada, nasabit doon sa Bulacan Flood Control. Nansabi tumanggap ng SOP, kickback. Base mga kababayan sa testimony ni Engineer Hernandez, 355 milyon na proyekto sa Agonoy at Malolos, Bulacan noong 2025. Nang sabi ni Engineer Hernandez, tumanggap ng 30% SOP or kickback. Ang point persons nito, DPWH drivers na si Christian Santiago at si Andre Balatbat. Sino yung nag-utos? Si Engineer Henry Alcantara, District Engineer. Yan ang sabi sa mga testimonies lumabas sa investigasyon. Then si Joel Villanueva, yung Balagtas Projects, 2023, ang sabi sa testimony, 600 million yung involved na pera sa flood control projects, yung pundo, para sa Balagtas, Bulacan. 30% daw yung SOP, ayon sa testimony. Ang nag-deliver si JP Mendoza at saka si Alcantara. Ang lokasyon, residensya ni Villanueva sa Bukawi. Yan yung kwento. Ito ay specific sworn statement po, traceable. Si Escudero naman po, base sa testimonya, 160 million SOP. Ang nagturo mga kababayan, si dating Yusek Roberto Bernardo. Base sa supplemental affidavit sa Blue Ribbon, 160 million fund delivery ang para kay Chis Escudero. At saka sabi sa testimony, noong July 2025 encounter ni Bernardo kay Escudero, may personal na thank you pa mula kay Escudero dito. You see? So direktang testimony ng dating mataas na opisyal ng DPWH. So makikita natin yung mga testimony, direktang link, direktang itinuturo mismo. Hindi po hearsay at sinumpaan mga kababayan doon
na salaysay sa Senate investigation. Kaya sila galit. Nakita ninyo mga kababayan ang nangyayari dyan sa Senado? Kaya gusto nilang ikudita si Tito Sen para mapalitan si Ping Lacson. Idagdag pa mga kababayan yung 142 billion insertions. Dati to lumabas sa Senate investigation ang Blue Ribbon sa pamumuno po ni Ping Lacson. Talagang kitang-kita yung rason mga kababayan. Tama itong sinabi ni Ping Lacson. Yan o. I think so, sabi niya. We have good reason to suspect na may ugat din doon. Sabi ni Ping Lacson. Lacson, chairman ng Blue Ribbon Panel, earlier confirmed that the committee report is poised to recommend the filing of criminal and administrative charges against incumbent and former lawmakers implicated in the flood control scandal. They include Senators Joel Villanueva, Jingo Estrada, Chis Escudero, and dating Senador Bong Revilla, dating ako Bicol Party List Representative Saldico, and former Caloocan Representative Mitch Kahayon Oy. Nagkaroon na rin ng vulnerabilities yung iba naming kasamahan sa majority kung na-appeal sa kanila yung to their emotion. Sabi niya, ito ay speculation lang to. Pinag-usapan namin ni Senate President Tito Soto. Madaling sabihin, nakita nyo na, hindi kayo kayang proteksyonan, hindi tayo kayang proteksyonan ng leadership, sabi po ni Lacson. Ginatungan mga kababayan yung mga senador para tanggalin si Tito Sen, pero nag-fail po sila. Kasi po, pag nagpalit ng pamunuan, palit katotohanan. So bakit po kailangan palitan nila? Lalo at si Ping Lacson, bakit gusto nilang patalsikin? Kasi nga po, ang pamantayan ni Ping Lacson, ebidensya. At pag ebidensya, ang pagbabasihan may babagsak talaga. So bakit kailangang iligaw ang usapan? Kasi nga po, kapag facts ang nanalo, political capital ang talo ng mga nadadawit. So ito yung ugat mga kababayan ng pagkakabahabahagi o great schism na nangyayari ngayon sa Senado. Self-preservation, laban po sa institutional integrity. So ngayon, ano po ba dapat? Ano yung tama? Itong mga senador dapat kampi sila sa interes ng ating bayan. Di ba po? Ang senador dapat po, defendant ka ng taong bayan. Hindi po abogado ng mga kasamahang may kaso. Ang panunumpa po sa publiko, hindi sa barkadahan sa Senado. Kasi po, kapag ang Senado ay pumili ng katahimikan para sa kaibigan, ingay po ng galit mula sa taong bayan, ang kanila pong aanihin yan. Pero kapag ang Senado pinili yung batas, tiwala ng mga mamamayang Pilipino ang kapalit.